Hi guys! For today's cooking serye, let's cook tinolang halaan. And here are the ingredients! So first, syempre dapat masiguro natin na malinis ang ating halaan. So ang ginawa ko dito is binabad ko muna siya sa tubig na may suka at asin. So mapapansin nyo dito na lumabas na yung mga dumi or mga buhangin. And then hugasan ulit natin siya. So to start, magsaute lang tayo ng aromatics like garlic, onion, tomato, and ginger. So hayaan lang nating magisa mabuti ang ating aromatics. By the way guys, kaya naisipan kong magluto nito is kasi nagdi-discover ako ng mga dish na pwedeng lutuin ngayong Lenten season. Especially sa ating mga Catholics, alam naman natin na usually pag Lenten season, ina-avoid natin na kumain ng mga karne. Syempre, this is another ulam idea, hindi lang for Lenten season, pwede rin kapag gusto mo ng sabaw or nag-crave ka ng something seafood pero nagtitipid ka. So, going back, ayan, nilagay ko na ang ating sayote. So, ayan, halu-haluin lang natin hanggang sa medyo ma-fry ng konti ang ating sayote. And then, ilagay na natin ang ating halaan. So, ayun, hindi ko nabilang ho ilang beses kong hinugasan itong ating halaan kasi gusto kong masigurado na malinis siya or walang kahit anong buhangin or dumi na mapasama sa ating ulam ngayon. So, ayan, halu-haluin lang natin and then, lagyan natin ng patis. So, depende na sa inyo kung gaano karaming patis ang gusto nyong ilagay since magkakaiba tayo ng panlasa. And then, lagyan na natin ng tubig. So, bahala na kayo kung gaano karaming tubig ang gusto nyong isabaw sa ating dish. So, hindi talaga ako nagbibigay ng exact measurement ng mga ingredient, guys, kasi magkakaiba tayo ng panglasa. So, mas madali kasing magdagdag kaysa magbawas. Magkaiba kasi tayo ng panlasa. So, kayo na bahala magtansya, di ba? So, going back, pwede na nating lagyan ng paminta. And again, kayo nang bahagang tumansya kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. So, takpan lang natin at hayaan nating kumulo for a few minutes hanggang sa bumukas yung mga shell ng ating halaan. And then, pwede na nating ilagay ang dahon ng sili or dahon ng malunggay. So, bahala na kayo kung ano ang gusto nyong gamitin. So, takpan muna natin and hayaan natin kumulo for another 1 to 2 minutes or hanggang sa maluto ang dahon ng sili. And it's done! Serve and enjoy! Thank you, Lord, for this food! Thank you guys for watching! See you on our next cooking serye!